Yes, hello guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, mag-share lang ako ng tatlo na paraan para maging mataba ang lupa ng ating mga lupa. So ano daw, hindi joke lang. So para sa ating mga plantitas and plantitas ulit, ang video na to, meron din tayo naging video na about sa plantitas and plantitas. Ayan, so na makakatulong sa atin. Pero panoorin nyo muna to bago nyo panoorin yun dahil iba naman itong i-share ko sa inyo. Again guys, alam ko marami sa atin ang mahilig magtanim. So ako din, meron din ako mga tanim actually. Ngayon, 1, 2, 3, 4, apat yung halaman dito na nakapaligid sa akin na mga tanim ko. So syempre nagre-research din ako kung ano nga ba yung mga magandang ilagay natin sa ating mga halaman para naman mas maging maganda yung bunga niya or para mas maging malago or healthy ang ating mga halaman. So ito po yung top 3. Actually, marami pang pwedeng gamitin pero ito po yung tatlo na i-share ko sa inyo na pwede nyong gamitin para mapalago nyo po yung inyong mga halaman. So, number 1, ayan, rice water. Ayan, yes, pag mahilig kayo magsaing and all, ayan, alam ko may mga rice water kayo, huwag nyong itatapon sa sink. Of course, sabi nga dito, the water left over after you cook rice is full of nutrients. Ayan. You can use this water to feed your plants once it has cooled. Ayan. So, di ba yung mga parang type na gano'n? Pero actually, pwede rin naman yung pinaghugasan ng tubig. Ayan, huwag nyo itatapon yun kasi, syempre, again, pwede nating ipandilig yun. Kasi may mga nutrients din nasasama nga po doon. Actually, yung mga alaga ko dito, nung nilagyan ko siya, gumanda nga po yung kalidad niya. And number 2 naman, ayan, potato water. So, yung potato water nga daw po. Sabi dito, similar to vegetable, cooking water, and rice water. Ayan, the water left over from boiling potatoes, ayan, is full of nutrients. Let it cool before using it to water your plants. So, maganda rin nga po yung potato water. And isa pang water na dapat nating malaman na maganda rin sa ating mga plants, ayan, ay yung number 3, kung mahilig naman kayo sa mga isda, ayan, wag nyong i-dispose yung mga tinatanggal nyong tubig sa aquarium ninyo or wag nyong itatapon na lang basta-basta dahil maganda nga po ang tubig ng aquarium sa ating mga plants. Ayan, idilig nyo po yung ginamit nyong tubig or yung tubig sa aquarium nyo sa mga plants po natin. Sabi nga dito, if you have a fish tank, the water you remove when cleaning it is full of helpful bacteria and nutrients. Ayan, it can be used to water plants. So, maganda nga ito sa ating mga alagang mga plants. Ayan, and of course, actually, meron din mga ibang ang ginagawa naman nila, itinutubog nila yung mismong plants nila, yung base ng plants nila doon sa may pinaka-aquarium. Meron mga nabibili din ng mga tanks na gano'n na ano ba tawag dito? Naka-built-in na sila na pwede kang magtanim tapos yung sa ilalim nun, yung mga isda mo naman yung nakalagay. Meron akong mga nakitang gano'n ng mga tanks. So, pwede rin kayong bumili ng gano'n or pwede nyo rin ipangdilig yung mga galing sa tank nyo na tubig papunta doon sa may inyong mga halaman. Ayun, so yun lang po yung tatlo na i-share sa inyo para mas mapaganda natin at mas matuwa tayo dahil mas magiging healthy ang ating mga plants. Para sa mga plantito at plantita dyan, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po and hit mo na po yung notification bell. Meron pa tayong mga susunod na mga about nga po sa plants. So, kung gusto nyo to, pwede po kayo mag-subscribe dito. And meron na rin ako mga ibang mga videos. Malaki din po magiging tulong sa inyo. Iba natin mga videos, iba natin mga ni-research. So, yun lang guys. Maraming salamat. God blessing and po kayo palagi. And see you again sa another vlog po natin.